Afternoon po. Good morning po mga kababayan. Sir, this is John, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is December 20, 2025. Tayo ngayon ay pupunta dyan sa may congressional town, sa Cherry Congressional yan, Project 8, Bicol Project 8 Quezon City at dadalhin po natin sa may Paraiso University Resort, sa may Molina Street, Canumay East, Valenzuela. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan sa traffic na yan. Ayop na yan. Ayan, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po naman marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon, sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Babalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Wala na talaga mga Sir Ariel, meron din po kami pinalagay na mga QR code sa ating mga barko na pwede po sila na send your feedback or their comments. Sa muli, ang Marika ay nakikita sa buong bansa sa pagdiriwang ng Pasko, ingat sa biyahe at magsayang Pasko. Papahuli na lang po before ako magbabay. Peace ko kasi syempre baka malapit-lapit no, na malamig talaga yung panahon. At ayaw naman ng snow, may Taiwan, may Hong Kong. Ayan po. Batiin ko lang, sinabi sa Ronald Duck yan, siya rin daw po ay biyak. Actually, kahit sa motor, pag umaangkas ako sa motor, yung halimbawa sa stoplight, tapos nakatingin yung motor at nagbabalik straight, naisipin ko po. Ganun ka-sensitive niya sa motion sickness nito at yan. Saka ano, baka sa nasa edad na rin. Ayun po. Baka ano ba? So, sabi ko sa nanonood niyan ay mag-pray daw po tayo para kay Ate Charity Castillo. Hello po, sana pumalit na sa kanyang field. Ako, pagalit po kayo kung ano ba lang yung nararamdaman or inyong pinagdadaanan. Then po, at meron po ano no, meron pong 12 days of Christmas yung DOTR. Hanapin ko nga lang ulit. Kasi may mga parang bawat araw, days of Christmas ay may libreng sakay sa MRT at LRT ang DOTR. Ayan, pagsin ko lang yung mga sectors na ating sector. Hinahanap ko kasi may report na rin ang ayun, so ngayon po ay December 20, lahat po ng female passengers sa LRT 1 and 2 at MRT 3 ay libre po ngayon ang sakay sa tren. Bukas naman, Sunday, December 21, ay mga pamilya po. So, yun din mga kasama. Di ba pag mag-asawa, pamilya na yun? Paano pagkasama per week? Ano na yun? Ayun. So, pag mga pamilya daw po. Eh, lahat tayo may pamilya. So, lahat ba libre? Ayun. Baka kailangan linawin ng ano, ng DOTR, ng siyempre. Diba? Diba ba yung magkapatid? Ayun, pamilya na yun. Sa Monday naman, December 22, ay members daw po ng LGBTQIA plus community. Paano ba nila i-check yun? Kasi wala namang ID para sa mga nasa LGBTQIA plus community. So, paano nila i-check na miyembro ng LGBTQ? Pati po yung solo parents po ay may ID. So, ayan. Kumusta naman yung OTR? Sa December 23, private sector employees and house helpers. Ayan, may mga ID po yan. Yung ating mga nasa private sector employees,
mga empleyado, ayan, tayo. Ayan, pwede tayo magpakita ng ID ng PPNS at PPN. Sa December 24 naman, uniformed personnel, veterans, and their family ay pwede pong makasakay ng libre sa lahat ng tren. And on December 25, everyone, ayan po, lahat po ng sasakay ng tren ng MRT, LRT 1 and 2 para sa mga maraming side. Yes. Dati talaga marami. Oo, buti. Kaya malaki talagang tulong ng peso eh. Ng Public Employment Office, tama ba? Public Employment Service or Office. Service Office. Malaki talagang tulong nila. Oo, kasi Diba? lalo na ngayong Christmas season, marami ang seasonal job. Kasi maraming gustong magkaroon ng magandang handa sa Noche Buena. Correct, Kasi oo. syempre, hindi naman tayo naniniwala dun sa sinabi dati ng isang opisyal na Yeah. 500 pesos daw ay kaya na. Oo, dapat po, magkakasukatan siyan mamaya itong Pasko. Pero ano, yun nga yung sinasabi ko na parang sobrang swerte. Lalo, di ba pag tayo nagja-job fair, nakikita din tayo ng job fair, especially pag ano natin, anniversary. So masasabi mo talagang legit yung mga partners kasi sobrang higpit ni Peso pagdating sa mga requirements. Kasi talagang pati yung pending case. Sinisili. Oo, kasi kung pagka ang isang kumpanya or isang agency may pending case, hindi ka kasasasali. Elbow ka kagad. Elbow, kaya ka kagad. Oo. So, in fairness naman sa mga partners natin, lahat yun kompleto. Lahat ng mga legal na papers, kompleto talaga sila. Tsaka Diba? dapat talaga mag-ingat kasi syempre kapag nagkamali si Peso, magkakamali din tayo. Correct. Alam mo, naalala ko na nasa Sugwada tayo. Bada may tatlong babae na pumunta siya sa isang illegal na agency. Hindi ko naman din kasi kilala yun. Umiiyak sila, nahingihan daw sila ng 300. Tapos nagpa-medical na sila and everything dun sa isang clinic na inano ng nirefer ng agency na yun. Tapos pagdating doon, wala rin yung clinic. In short, nasa 1.5 plus na lahat ng gas. Imagine mo na kapag ano na sila, 5 basic. Tama, di ba? Yun yung madalas kinukuha, di ba, pag medical, pag mag-apply. All in all, ang nagastos nila yung 5K, pagdating doon, pinaasa sila. Umiiyak sila doon, lumapit sa atin. Nung time na nasa Guada tayo, sinabi ko sa kanila na bakit kasi kayo nagpaloko? Kasi doon pa lang sa application form, may hiningihan na kayo ng 10 pesos, alam nyo na illegal na yun. Eh sa atin, wala namang ganun eh. Sa mga partners natin, walang ganun. Pag legal ang agency, interview na kagad yan. Tapos sasabihin kagad nila kung may trabaho para sa'yo. Kasi, diba, ngayon kung may trabaho para sa'yo, match ka doon, on the spot ka may trabaho. So, yun, kung natulungan natin, yun, nakapasok sila as housekeeping. Kasi, imagine mo, ano yun, mga nanay yun, nanay na kailangan ng trabaho. Solo parents, parang gano'n. Sila, kaya nakakaaway, imagine mo, iba galing ko. Probinsya, ng tangpa, di ba? Totoo yung mga taga-probinsya, nagbibenta ng lupa, nagsasanla ng, di ba? Para lang makipagsapa na sa Manila, tapos nilolokohin lang ng mga ganyan. So, yan. Ayan. Speaking of my basic, Okay. kasi di ba last week, ano tayo, medyo na, hindi natin naabisuhan ng ating mga kalabter na wala tayo last week. Kasi medyo, hindi lang ang inyong lingkod. Kasi nung last Friday, nag-ano tayo, annual physical exam. Oo, 5 basic. Mga nag-activity ng mga ano-ano naman. Kaya medyo, medyo, hindi bagay sa mga kumakain ngayon. So, tayo dun sa mas masayang part. Masaya sa Saturday. Kasi last week, nagkaroon tayo ng Christmas party. Ano ba yung kaya nakalimutan mo na ang Christmas party? Siyempre hindi. Hindi ko makakalimutan yun. Ano ba lang ay isa, 1K daw, 1K! 1K! Laging sinasabi ni Kuya Glenn na sana hindi siya mabunot ng 10 pero nung actual na draw, biglang nakasalaki mo na Sabi ko pa man din sa'yo, kapag meron na nakakuha ng 10 kettle, safe ka na. Ka na. Ibig sabihin, hindi mo na makukuha yun. hindi kasama ka sa lucky winners. Isama sa mga unfortunately. So yun, di ba? At saka siyempre yun yung ating Oo.
party na may temang Y2K. Back to 2000. Alam mo, bagay na bagay si Yeager na si Petitong, no? Talaga ang babae niya. Pero hindi siya nanalo sa Petito. Oo. Feeling ko nga, sumunod ako eh. Pagkatapos si Yeager na nano ng 1K din. 1K din ba siya? Oo, 1K. pagkabulot ako na. Okay, si Kuya Gary. Kinakabahan niya ako nung ano, sabi ko, yung mga ka-actor ko sa LBMS, nabulot sa 1K. Kinakabahan ko, mamaya ako yung susunod. Pagkabulot ang pagkabulot ng Yeager. Oo. Nadamay ako sa mali. Kapag ganun pa. Pero anyway, kasi blessing pa rin naman. Oo. Kasi ang 1K ay may kasama 5 RI naman. So, medyo ano na, palag-palag na. At yung tulad si Bay nakataliba. Oo. At yung 500 na yun, subukan ko yung pagkakasal yung 500 sa Project Web. Ay, talaga ba? Try mo ba yan? Nilalive ko yun para sa ano natin, i-play natin sa 27. Ay, sorry ka naman. Ano pala, di ba mga pala si Kuya Glenn? Ito yung nakuha ko 500. Malakit ng ano, ng 1K. 1 kettle. Electric kettle naman guys, hindi naman yung mismong kettle lang. Ayun, so, yun, super okay naman. Siyempre, kung mananalo sana tayo ng iPhone, it's masaya. Or hindi nga, so, ang sinuwerte si Radyo Manalo eh. Cyrus Medyo Florida. So, masaya pa rin naman tayo kasi hindi naman napunta sa iba, di ba? Hindi naman, kasi lahat naman ng empleyado makakatanggap ng Friday. Correct. Hindi tayo umuwi ng lupa. Walang crying lady sa Walang Crayola. Walang Oo. Crayola ng mga panahon na yun. Ang ano lang ay masakit ang mga katawan at paa kasi kakalaan. Correct. Kasi nung naka-loafers ako dati, grabe ang sakit ang paa. Oo nga, grabe yung outfit mo talaga, pang white totally talaga. Pero syempre may mga talaga, mga tawag nito, mga nasa dugo ang fashion. So syempre, tanggap natin na may mga mas maganda outfit. May matching outfit. Oo. Di ba, may nanalo. Oo. At least, tanggap ko naman na, oo, kasi hindi naman siya super, yung outfit ko sa party. Alam ko, talaga, may siya yung pang Mas may angat. Oo, dapat talaga nag-iiba ng 50, so, Sabi tinira mo yung yung 50. yung napaklas nung last time. Oo, di ba nung super excited nila kasi nung kalaro na yung parang magbigay ng programa ng Sabado, tapos pinagkit yung LBMS, nag-iyawan silang sa haplos yung movie. Oo, naalala ko yun yung ganitong airline na tumaas. Nakita tuloy ang Nino, kaya hindi na yakin Lalo na napanood siya, hindi pa taas. Pero speaking of mga paliparan at terminal, nagsisigsigan na ang mga terminal paliparan and everything. Kasi Paano naman bakasal mode na? uwi na ng mga main campers nagsisimula na. Kasi ngayong araw, alam ko, tapos na ang klase ng mga estudyante. Tapos, ang mga government employees, suspended ang work nila mula December 9 hanggang January 2. Uy, pero libre sila kahapon na. Yelo ko yan. Ayun, nililit sa kayo ng MRT, alarm 1 at 2. LBO ngayon, ano kaya libre? Ngayon ay kababaihan. Bababa. Tapos nung isang araw, nung 18, tayo naman, mga kalalakihan. Tapos sa Monday, ang mga sang kabaklaan. Pero yun nga, kasi naging controversial yan nung nilabas yung listahan. Kasi syempre, paano mo mapapatunayan sa cashier o sa ayat nilang MRT na bakla ka? Parang, anong patunay mo para masabing bakla Ayun ka? yung sinasabi ko eh. Siyempre, may mga lalaki na para lang makalibre, magbabakla-bakla. Pero ang sabi naman ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, wala naman hindi naman sila maigit sa pagsasabi kung bakla ka ba or hindi. Parang ang siste lang is, sasabihin mo doon is mag-a-avail ka ng libreng sakit at bibigyan ka na nung ticket. So wala nang training. Oo, tatanong Hindi kung nila i-avail mo lang. may app Oo. manood. Kasi, sa TikTok, ang daming ng mga skills na parang mga gagawin nila para mapatunayan mabibigyan sila ng libreng sakay. Kasi yun yung iniisip ko, paano yun? Paano mo maging
plus. May mga lalaki, may mga baklang pang lalaki. Oo. So, di ba? So, may mga, alam mo namang nakakaya na pupunta ka lang doon para sa libre ilalatag yung sarili mo. Pero syempre, di ba, for the sake of, feeling ko meron din mga ganun, yung for the sake of practicality. Okay. I-avail yung kahit Halimbawa, makita si Jota, si Jota pala lipstick yan, di ba? Ay, bakla yan, libre yan. Pero kasi, may tendency kasi na, ang tawag nito, magkaroon ng stigma dun sa mismong araw. Kaya, Dandan daw muna pa ako sa loko ka. pero yun nga, hindi naman, wala namang mahigpit na rule para sa pag-avail ng libre. Ay, para sa siyempre, hindi naman. Aura Rodriguez. Uy, pero ang idea na yan ay. Pero yun nga, ang say naman ng taong bayan, bakit hindi na lang daw kung 12 days ay libre ang lahat? Kung kaya naman. Oo, kasi parang saan pa yung mga piling libre ang sakay ka sa araw? Pero syempre, hindi naman natin mag-judge yung DOTR for that. Kasi syempre, pakulong nila yan. Saka syempre, malaki din kasi ang gastos sa pagkakaroon ng libre sa kami. Hindi na mawawalan sa akin. Oo. Pero, not too early naman kasi sa December 25, may balak kayong sumala at sa MRT ang inyong destinasyon, libre lahat ng pasahero. Wow, ikala tayo sa tayo sa Ay, hindi nakalibre talaga Oh, yun. lumalit pala. Babalik ka lang ng 27 para selfie. Ay, grabe naman yan. Natas naman kasi. Uy, pero guys, nakakatuwa yung idea nung Oo. Nung ibig sakay. sakay lalo ng LGBT. Talaga yung Nagkaroon talaga siya ng trend sa social media. Oo, uy, pero anyway, All mga abangers, may may ready. So, ito unahin natin si Kuya Angelo Rida. Kanina pa to, ang gandang Sabado. PM Radio Man, Kuya Glenn, Ian Girl, at Julie Fighting at Merry Christmas at 12 days 2026 na. Happy Weekend and God bless, makulimlim sa Malolos, Bulacan. Dito rin po Kuya Angelo, makulimlim din po dito. Ayan, present na rin ang ama. Kamaan yung Sergeant TV sa Manila, sabi niya present na raw siya. Ayan, ay, Watching family yan, Bacoor Bacoor Cavite. Ayan, si Timothy John Gallardo, shoutout po kay Bossing. Ayan, Big Sos. Ayan, ano niyo ba to? Hindi, lang, baka kaya lang i-shoutout. Kasi every week parang may iba-iba siyang pinapa. Pero yun. Eh, galing yun kay Moti Gallardo ha. Ayan Na, nasa Maragondon ba siya? Tao, Maragondon. Ayun, nakikinig na rin si Romel. Nag-busy ka rin. Yung Maragondon, medyo malayo pa yung Pueble. Mga sa dalawang, mga 5 bayan siguro yun. Layo Kasi medyo ano na yan, papatanggap na yan. Kasi Maragondon, Ternate, Batangas. Malayo sa Tagaytay. Malayo din, malayo pa din. Kasi ano siya, papatanggap din. At siguro yung Batangas part ng Ternate, sa ibig malapit na siya sa Tagaytay. Ang importante malayo sa Tagaytay. Okay. Bakit naman ang Batangas? Kasi parang ang layo ng mga internet ng Maragondon eh. Parang layo. Kasi hindi naman siya pabisyo talaga. Kasi syempre ang alam mo lang sa... Walang nari. Maraming nari. Malayo din. Diba? Ang alam lang talaga ng mga tao is Tagaytay. Correct. Kasi pagtapos ng Cavite, Tagaytay na, di ba? Ay, di ba? Sa part ng Tagaytay, Cavite. Part ng Cavite ang Tagaytay. Okay. Basta naalagi sila magkapitid pag Cavite, Tagaytay. Kasi syempre, nakasalan yun. Okay, sino pa? Ay, si Romel Philippines sabi niya, blessed weekend pa rin po muli sa inyo mga Radyo Magpil, Lemig Litipitan Theater at sa lahat. Happiest holidays in advance. Yes, thank you. At kay Jeremy Liwanag, nanood sa sumunod ngayon. Kay Hazel, ang asawa ng aking pamangkin. Hello to you, Hazel, at sa anak ko si Brianna at sa Bianca. Ayun, naisipin si Ate Josephine Tapon. Yung tapo na hindi sa tapo. Yes, sabi niya itong mga idols ko po, pa-shoutout naman kami dito sa Tondo Balot. Ayan, hello to you, aking kapatid na si Lydia del Rosario. Hello to you, Glenny. And Beauty Kate, kamusta po? Pa-shoutout po kay Kiel, Angeline, Thea, and watching from Valenzuela. Advance, Merry Christmas daw sa atin. Yan, Anong isa ba yun? Sarado dyan. Eh, nandun pa kasi ano dyan, trailer ba? Ibig sabihin, diretso na rin.
ang katabi, pwede rin tayo pumunta. Saan? Katabi na. Katabing street. Sa unahan banda. Hindi ko kabisado. Turo nyo na lang po. Sige po. Doon ba tayo pinapadaan? Oo. Kaya meron din dyan. Opo, pwede rin naman din sa dulo din. Doon na lang. Sige po, kayo po ba? Diretso lang yan. Si Ronald Tumpang, Oo. sabi ni Maligayong Pastor, sabi ng hirap ng kapayapaan at justisya sa kanban ay napakaldiwa meron na siya, no? Meron na siya magkapyo, si Sarah Chaya. Pero ang kaso niya kasi ay nasa Cebu, so ililipat siya ng nailipat siya ng Cebu. Ayun, maraming nakulong. Sabi niya, di ba, Abi? Oo, ang dami rin pala nangyari sa kapatid. Parang sa bangin na natalang daw kasi marami nagsasabi na hati ang comment ng mga netizen. Buti na lang, tinutuloy na nila to. Tagal na lang tinambay. Ang death, hindi kaya ay pa-play. Tapos marami nagsasabi na nag-unaga. Siguro dahil sa ayaw na nilang masilip sila. Nakalagay siguro complete na. Oo. Kahapon na nila. City pa to, di ba? Opo. Sakot ng DPWH. Kanina kaya ito? Kay Congressman Arjo. Sabi pa nga nila, nababasa ko daw ng media Ano kaya ang district na, no? parang after 10 years lalabas to, tapos papalabas na Ano kaya man? tawag nito. Pamatay kaya yun? O pinatay? Ayan ang ano. Laking question, no? Sa ano naman, DOJ naman sa mga kapulisan, malaking duda na naman nila. Oo nga. May expect nila talagang may foul play talaga din. O baka kunyari lang, ibang tao yun. Ayun, kaya pina DNA. Oo. Lalabas yata ngayon yung Yung result. result? Oh, yung result Tapos ng si DNA. Matuloy daw ngayon. Oh? Oo, sabi nung sabi sa po si Jesus Francis. Ba't wala pa naman yata ano Yun na yung araw daw. Hindi, yung anong tawag doon? ICC? Oh, Meron na. meron na? Yun na. Nasaan ba si Matu? Yun nga. Kung hanap nila. Pulis din yun, alam niya. Oo, pulis din yun. Talino rin yun. Oo. Alam niya ang galawan ng mga kasama niya. PMAyer pa yun. Kaya nga, parehas din sila ni Lacson. Diba? Yung Lacson din naman dati, hindi naman din nahuli, di ba? Oo. Wala pa kasi ano nun dati eh. Wala pa mga Facebook eh. Oo. Ayun, ang bilis ng balita eh. Nauuna pa sa media. Sana wag siyang Oo, okay din naman. Kasi ba, sigurado yun, isusuko siya sa dahil. Siyempre, kapwa Pilipino yan, dapat dito, kung talagang may kasalanan, dito na lang. Ito si Marcos. Dito na lang makulong. Kung talagang totoo nito. Ay, siguro meron din naman talaga. Oo nga. Pero bakit doon? Kaya nga, dapat dito. Kaso nga lang, yun nga inaano nila. Kasi, kung membro pala talaga tayo, pwedeng i-request na dito na lang sana sila. Oh, kaso hindi na tayo membro pala. Parang mali yung plano nila, no? So na-drop na natin sila, hindi tayo gaano nagpa-play dahil medyo napasarap ang usapan namin ni Ma'am. OFW din pala siya. Yun, so bilang isang dating OFW din, parehas kami, nagkwentuhan din kami ng mga experience. Ayan, so maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po.